From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Kaya tayo ay nagsasamba sa Panginoon at may dakong pinupuntahan natin sa ating mga pagsamba sapagkat ito ang pamamaraan kung paanong tunay na dapat sambahin ang Panginoon. Sinabi sa John 4:24, God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ay espiritu at ang lahat ng nagsasamba sa Kanya ay kailangang sambahin Siya sa Espiritu at sa katotohanan. Praise God. Mga kapatid, merong tayong tinatanggap ng mga instructions mula sa Panginoon kung paano natin Siya sa tunay ay masamba at kung paano natin Siya dapat sambahin. Sa ating pong pagpunta rito, alam natin ang mga instructions yan sapagkat tayo ay tunay na naghahanap sa Panginoon bilang isang buhay na Diyos na tutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya ang instructions na binigay sa atin, katulad ng sinabi ni Haring David sa Psalms 29 verse 2, ay ganito, Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Ibigay natin sa Panginoon ang kaluwalhatian sa Kanyang pangalan, na karapat-dapat sa Kanyang pangalan. At sambahin natin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Hallelujah! Ang pagsamba ay isang kalugod-lugod na bagay sa harap ng ating Panginoon. Kaya tayo ay may mga pag-uugali sa ating paglapit sa Kanya, kinakailangang ang ating pag-uugali ay makikita, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating paglapit sa Panginoon, na makikita niyang ang ating ginagawang pagsamba ay isang paggalang na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Kaya iniisip natin, ginagawa natin, at pagkatapos pumupunta tayo dito, ano mga kapatid ang unang-unang ginagawa natin na indicative o kaya nagpapakilala na tayo ay gumagalang sa Panginoon na ating sinasamba? Mga kapatid, ang ginagawa natin,
Unang-una sa lahat, ang tulad sa sinabi ni David sa Psalms 95 verse 6. Sinabi niya, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Pagpunta natin dito, may paggalang tayo sa Panginoon. Hindi tayo pumupunta sa palengke lamang, hindi tayo pumupunta sa sayawan, hindi tayo pumupunta sa tindahan, hindi tayo pumupunta sa pagbisita ng pamamahay ng ating kaibigan. Ang pinupuntahan natin ay walang iba kundi ang bahay ng Diyos kung saan dapat siya ay sambahin. Ginagalang natin siya sa pamamagitan sa sinabi ni David, magalang tayo sa Kanya. Kaya bago tayo pumasok, iniiwasan natin na ang ating mga pangungusap ay maging sanlibutang pangungusap. Kaya tayo bago pumasok, nananalangin muna sa may pintuan, nakayuko ang ating mga ulo, nananalangin, nagsisisi, at sinasabing, Panginoon, linisin mo po ako bago ako pumasok sa iyong pamamahay. Pagpasok natin sa kanyang pamamahay, nagbibigay tayo ng mga 30 minuto na tayo mga kapatid ay either nakaluhod o kaya nakaupo, ngunit dumadalangin sa Panginoon bilang paggalang sa ating Panginoong Diyos. Pagkatapos mga kapatid, mapapansin ninyo na sa pagpapasimula ng ating serbisyo o ng ating celebration, tinatawag na Sunday celebration, sa pagpapasimula, makikita ninyong tayo ay may mga pag-awit. Maraming nagsasabing, meron ba daw kinalaman ang mga pag-awit sa makalangit na pagsamba sa ating buhay na Diyos? Ito raw po ba ay isang biblical, scriptural na pag-uugali o practice ang pagsamba sa pamamagitan ng pagpapasimula ng pagsamba sa pamamagitan ng pag-awit sa Kanya. Sinabi ni David sa Psalms chapter 100 verses 4 at saka sa chapter 100 verses 4 and 2, sinasabi dito, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Come before His presence with singing. Tayo ay pumasok sa kanyang mga pintuan na may mga pasasalamat. Pumasok tayo sa kanyang mga lawak na may mga pagpupuri. Pumasok at lumapit tayo sa kanyang presensya na may mga pag-awit. Hallelujah! Kalugod-lugod sa ating buhay na Diyos ang lumalapit na may mga pag-awit. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na dito sa ating paglilingkod. Huwag ninyong kalilimutan na ang pag-awit ay isang kabahagi ng ating pagsamba sa Kanya, sapagkat yan ay isa sa mga utos ng ating Panginoon. Nagpapatuloy ang ibang mga tao nagtatanong kung ito daw po bang pagsamba sa Panginoon, aprobado ba daw ang Panginoon na tayo ay gumamit ng mga musical instruments sa pagsamba sa Panginoon. Tulad ng paggamit natin ng piano, ng mga gitara, ng mga drums, ng mga organ, saxophone, o iba pang mga string and wind instruments. Ito raw po ba ay biblical na aprobado ng Panginoon sa pagsamba sa ating buhay na Diyos? Sapagkat merong mga nagtatanong na hindi naniniwala sa mga bagay na ito. Sinabi mga kapatid dito ng Psalms chapter 150 verses 3 to 5 at saka ang Psalms chapter 92 verses 1 to 3. Unahin po nating basahin ang Psalms chapter 150 verses 3 to 5. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with psaltery and harp.
Praise Him with the timbrel and dance. Or that means the pipe. Praise Him with stringed instruments and organs. Itong stringed instruments, yan ang mga gitara, mga baho. Ito namang timbrel, mga kapatid. Ito yung mga tamborin at saka yung mga tambol natin. Trompeta, sinabi riyan, string instruments and organs. Praise Him upon the loud cymbals. Yung cymbals na naririnig natin dyan. Let us praise God. Praise Him upon the loud cymbals. Praise Him upon the high-sounding cymbals. Praise the Lord. Biblical ba, mga kapatid, na kailangan gumamit tayo ng musical instrument? Sinutos ba yan ng banal na kasulatan? Aprobado ng banal na kasulatan na yan ay ating gagamitin sa pagsimba sa Kanya, sapagkat yan ay uri ng mga pagpupuri sa harap ng ating Panginoong Diyos. Anong ipinangako ng Panginoon para sa mga taong naghihintay sa Kanya? What is promised to those who wait upon the Lord? The Bible tells us, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sinabi yan sa Isaiah chapter 40, verse 31. Ang mga naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila ay magkakaroon ng mga pakpak tulad ng agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi manlulupaypay. Ano ang ginagawa natin pagka araw ng linggo pumupunta tayo sa bahay dalanginan? Tayo ay naghihintay sa Panginoon. When we come to Sunday worship, we come and wait upon the Lord. When we come to Sunday worship and then praise God together with God's people, praise Him through songs, and praise Him through prayer, praise Him by clapping of our hands, we come together in unity, in worship. We are waiting upon the Lord. When we wait upon the Lord, the Bible tells us that He has a promise for us. He said, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Magbabago sila ng kanilang lakas. They shall mount up with wings as eagles. Tayo ay parang mga agila. Ang lakas ng ating mga pakpak na anumang kapagsubukan na mataas at matayog ay maaari nating liparin at hindi tayo mapapagod. Hallelujah! They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Yan ay kalakasang ibinibigay ng Panginoon pagka tayo ay marunong magsamba sa Kanya. Pakatandaan natin na ang pagpunta sa pagsamba sa bahay ng Panginoon, yan ay paghihintay sa Kanya. Minsan naghihintay tayo sa Panginoon ng 3 oras, 5 oras, sa araw ng linggo, 24 hours, ay may paghihintay tayo sa Kanya. Iniaalay natin ng 24 hours on Sunday at ang Panginoon lamang ang nangyayari sa buhay natin. Ang Kanya lamang kalooban ang nangyayari sa buhay natin. Wala tayong ibang ginagawa. I may come to the house of God and worship Him and do nothing there but sit. I will wait upon the Lord because I know He has a promise for me. Tapos magtataka ka, paglabas mo, pagkatapos ng ating worship service, umaga at saka gabi, naririto ka, paglabas mo, magtataka ka sapagkat sa buong linggo may kalakasan na ibibigay ang Panginoon sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Sa paglilingkod mo, palalakasin ka ng ating Panginoon Diyos.
At pagka ikaw ay nagkakaroon ng karamdaman, aalisin ng Panginoon ang karamdaman sa iyong katawan. Ang presensya ba ng Panginoon ay limitado sa malalaking congregation tulad ng ginagawa natin sa ngayon, mga kapatid? Kaya meron tayong mga daily services sa mga fellowship centers natin at meron tayong mga midweek services na hindi ginagawa rito. Ginagawa ito, mga kapatid, kung minsan doon sa ating mga lugar na binibisita ng ating mga Bible support group leaders. Meron tayong mga district services doon sa mga district natin tulad sa Northern, Southern, Eastern at saka Western. Kung minsan nasa mga pamamahay, kung minsan 5 tao yung kasama natin, naroroon ba ang presensya ng Panginoon? Ang Matthew chapter 18 verse 20 sinasabi, where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Kung saan naroroon ang 2 o 3 na nag-uusap sa aking pangalan, ako ay nasa sa kanilang kalagitnaan. Pagka-araw ng Huwebes ng gabi, pagka-araw ng Linggo ng umaga at ng gabi, naririto tayo nagtitipon. Ngunit sa mga ordinaryong araw ng linggo, naroroon tayo sa ating mga pamamahay o kaya doon sa mga worship centers natin, mga fellowship centers. Kung minsan 2 o 3 lamang tayo nagsasamba, alam ba ninyo, kasama ninyo ang Panginoon, naroroon pa rin siya. Hallelujah! Hallelujah! Meron tayong public worship na kung minsan 3, 4 doon sa ating fellowship centers. Kung minsan dito, mga kapatid, ilang libo ang nagtitipon bawat linggo. Ano, mga kapatid, ang ating damdamin sa mga pagsambang ito na kung minsan invited ang lahat, lalong-lalo na ang publiko. Ano, mga kapatid, ang damdamin ng bawat isang anak ng Diyos pagka sila ay pumupunta sa bahay-sambahan? Sila ba ay malungkot? O sila ba ay masaya? Praise God! Sinabi ni David dito sa Psalms chapter 122, verses 1. And then, chapter 84, verses 2 and verses 10. Ganito ang sinasabi ni David. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ako ay nagalak nang sinabi nila sa akin, halika, pumasok tayo sa bahay ng Diyos. I was glad when they said unto me, oh, let us go into the house of the Lord. Are you glad that you are in the house of the Lord this very moment? Masaya ba kayo sapagkat naririto kayo sa bahay ng Diyos sa mga sandaling ito? Hallelujah! Palakpakan natin siya, mga kapatid. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Sabi ni David, my soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord. Biro yung sinabi ni David. Sabi niya, nauuhaw ang aking kaluluwa. Ang aking kaluluwa ay nanlulupaypay sapagkat gusto ko nang pumasok sa mga lawak ng Diyos, sa mga lawak ng Panginoon. Niisip pa lang niya, sabi siguro ni David, ang layo naman ng linggo. Sana bawat araw linggo na sapagkat gusto ko na namang pumasok sa bahay ng Diyos. Hallelujah. Napakalayo naman ng Huwebes. Gusto ko nang pumasok sa bahay ng Diyos. Yan ba, mga kapatid, ay damdamin ninyo? Sino ditong natatagalan na sa linggo? Sinong gusto ritong kung maaari araw-araw ang ating panambahan dito? Hallelujah. Yan ang damdamin ni David. Sinabi niya, my heart and my flesh crieth out for the living God. Ang aking puso at ang aking laman ay umiiyak sapagkat gusto ko na namang makita o maramdaman ang buhay na Diyos. For a day in thy courts, David said, is better than 1,000. Sabi ni David, kahit isang araw lamang sa pamamahay mo, Panginoon,
Mas maganda pa ito kaysa 1,000 araw na wala sa iyong pamamahay. One day in your house, O Lord, is better than 1,000. Hallelujah, hallelujah. Anong sabi ni David? I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Sabi ni David, hari siya mga kapatid, pero anong sinabi niya? Sabi niya, mabuti pa, aser na lang ako, naghihintay doon sa may pintuan kung ako'y nasa bahay ng Diyos, kaysa ako'y nasa mansion at makasalanan naman ang kasama ko. Praise God. Kahit doorkeeper na lang, biro ninyo kung buhay si Haring David ngayon. Kung naririto siya, gawin nating aser, mag-aaser si Haring David. Naroroon sa pintuan, aser siya. Sabi niya, I had rather be a doorkeeper in the house of God rather than dwell in the tents of wickedness. Praise the Lord, praise the Lord. Napakasarap talaga na maging anak ng Diyos at palaging matagpuan ang sarili natin sa Kanyang pamamahay. Alam ninyo mga kapatid, sa ating paglilingkod, nalulugod ang Panginoon sapagkat ito ay hindi naman paglilingkod na ginawa natin, ngunit ito ay ginawa ng Panginoon. At alam ba ninyo, itinuro ng Panginoon ang paglilingkod sa butil na pananampalataya at isang araw, napakarami nating mga kapatid pupunta rito at magsasambang kasama natin. Isang araw, makikita ninyo yan mga kapatid. Kahit saan pang lupalop ng sanlibutan, ang paglilingkod na ito makaabot. Pagdating ng katapusan, ang lahat ay babalik dito. Magsasama tayong lahat sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah. Titipunin tayong lahat sa harap ng ating Panginoon. At alam ninyo mga kapatid kung ano ang reward na ating tatanggapin. Mga kapatid, nakakalunos kung minsan napakaraming mga tinatawag na bahay ng Diyos at napakaraming mga nagsasamba sa bahay ng Diyos, ngunit hindi naman nila alam kung paano silang mangugali sa loob ng bahay ng Diyos. Hallelujah. Merong caution na binigay ang mga salita ng Diyos regarding sa ating behavior sa pamamahay ng Panginoon. Kaya inyong pastor dito ay nangangaral ng mga salita ng Diyos at sinabi ko kanina, wala akong itinatago sa mga salita ng Diyos sa bawat isa na tunay niyang mga anak. Itinuturo ang lahat ng kalooban sa inyo upang malaman ninyo na ang kalooban ng Panginoon ay matuwid sa lahat ng mga anak niya. Kahit ang kalooban niya sa ating mga pagsamba, kahit ang kalooban niya o behavior natin sa loob ng pagsamba, mga kapatid, napakarami ng mga nagsasamba sa araw ng linggo. Kung minsan, tinitingnan ko mga kapatid, napapadaan ako, nakikita ko yung kanilang sambahan para bang pumunta sila pagkatapos pumunta lang sa disco house. Parang nagdi-disco lang doon, parang kasayahan lang para sa kanila, parang disco house lang at wala talagang paggalang. Hanggang sa paggawa ng music, mga kapatid, ang iba ay wala pa ring paggalang. Sapagkat kung tayo ay umaawit ng spiritual music, ang ating spiritual music ay kailangang maka-Diyos. Maka-spiritual na spiritual music na talagang nakakalugod sa harap ng Panginoon. Napakarami ng mga nagkakamali ngayon na yung worldly music, pinasok nila mga kapatid sa spiritual music, pinag-asawa nila yung dalawa. Yung spiritual at yung worldly pinagsama. Paano? Mga kapatid, ang melody ay sanlibutan. Music ng sanlibutan, ang melody. Ngunit, ang wordings naman, spiritual naman. Kung minsan may mga paid concerts na ginagawa, magbabayad ka, pupunta ka sa isang concert hall, pagkatapos ang showing doon, sinasabing, this is a Christian show. Magbabayad ka ng ticket, papasok ka, pagkatapos mga kapatid, yung mga sumasayaw doon, taga-sanlibutan mga kapatid, pagkatapos ang inaawit nila, yung mga awit ng
Yung mga wordings nila ay wordings ng spiritual songs, pero yung namang music nila, pagkakapatid, walang kaibahan sa music ng mga nasa sanlibutan. Nagra-rock and roll. Yan ba ay kalooban ng Diyos? Sa huling araw na ito, sinasabi ko sa inyo, hanapin natin ang tunay na pagsamba sa harap ng ating Panginoon. Huwag kayong padadala sa basta music na sinabing spiritual kahit ano na lamang ang meloding gagawin. Hindi nalulugod ang Diyos pagka hinahaluan nating makasanlibutan na mga awit. At ang mga makasanlibutang melody o himig ay pagsasamahin natin pagkatapos gagawing spiritual yung mga wordings. Mga kapatid, huwag po tayong padaya ngayong huling araw na ito, lalo na sa pagsambang nakakalugod sa Panginoon. The Bible says we will worship God in spirit and in truth. Hallelujah. Katotohanan yan, mga kapatid. Sa uling araw na ito, napakarami ng mga bagay ng sanlibutan nakakapasok sa pamamahay ng Diyos. The world is creeping into the house of God. Let us set a boundary for the world. You stay out of the church business. You stay out of the church worship. Let us worship God in spirit and in truth. Kaya sinabi ni David, keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Ecclesiastes chapter 5, verse 1. Bantayan mo ang mga paa mo sa pagpunta mo sa bahay ng Diyos. At kailangang ikaw ay handa sa pakikinig. Handa ka sa pakikinig. Huwag mong ihanda ang sarili mo sa pagbigay ng sacrifice sa mga loko-loko, sa mga fools, sabi niya. Sabi ng Ecclesiastes 5:1, than to give sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Hindi nila alam na masama na yung ginagawa nila. Kaya yung synchronized music, yung synchronized dancing, meron daw mga dancing ngayon sa spirit, mga synchronized dancing naman, pinag-aaralan mga kapatid, talagang may mga balay-balay. Ay, hindi rin kalooban ng Diyos yan. Sapagkat sa pagsambang tunay na sinasambang Panginoon sa pamamagitan ng sayaw, yun po ay hindi pinag-aaralan. Itinuturo ng Holy Spirit yun right at that moment, impromptu. Pagka pinasayaw ka ng Holy Spirit, ikaw ay sasayaw. Ngunit hindi pinag-aaralan, mga kapatid, na talagang may mga steppings pa. Hindi pinag-aaralan yung sayaw. O kaya wag naman nating papasukin yung worldly music na ang himig ay worldly song, pagkatapos, mga kapatid, ang mga lyrics ay spiritual song. Hindi ka lugod-lugod sa harap ng Panginoon ng mga bagay na yan. The Bible says, there is nothing, there is no fusion between the works of darkness and the works of light. There is no fusion between Belial and God. Ano ba ang pakikisama ng sanlibutan sa Diyos? Ano bang pakikisama ng kadiliman sa kaliwanagan? Sabi ng Panginoon, wag kayong makipamatok sa sanlibutan. Kailangan pakatandaan ninyo, ang sa Diyos ay wag haluan, ang sa Diyos ay Diyos lamang, at iyan ang tunay na pagsamba na kanyang hinihiling sa kanyang mga anak. Kaya pakaingatan natin ang ating mga pag-uugali sa pagsamba sa harap ng Diyos. Lalong-lalo na sa music. Ang wika pa ng iba, mga kapatid, kaya namin ginagawa yan para ma-convert namin yung makasanlibutang mga young people sa amin. Pagka narinig nila, help! Music natin yan. Pagpasok nila, sinasabi nila, maririnig nila spiritual songs. Ngunit, mga kapatid, yan ay makasanlibutan ding pamamaraan ng conversion. Sapagkat hindi tayo nagko-convert. Ang nagko-convert ng mga kaluluwa papunta sa langit ay walang iba kundi ang Panginoon. Anong sinabi niya? When I will be lifted up, I will draw all men to me.
Kung ako, sabi ng Panginoon, itataas na, palalapitin ko ang lahat ng tao sa akin. Hindi tayo nagpapalapit sa mga tao, ang Panginoon. Ang Panginoon nagko-convert. Kahit umawit pa tayo, hindi. Pagka sinabi ng Panginoon, ikaw anak ko, palalapitin kita. Ikaw ay maliligtas. Sapagkat ang Panginoon ang siyang nagliligtas. Huwag natin pabayaan yan sa huling araw. Kaya dito sa ating paglilingkod, binabantayan natin pati yung music natin, mga kapatid, na hindi mapasukan ng music ng salibutan at hindi magamit ng demonyo. At pagkatapos lilitaw tayo na hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Manatili tayong kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kaya sinabi ng Panginoon, 6 na araw ang sa inyo, 1 araw ang para sa akin. 1 araw lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga anak ng Diyos, huwag ninyong ipagpalit yan sa beach. Huwag ninyong ipagpalit yan sa swimming. Huwag ninyong ipagpalit yan sa happy-happy. Huwag ninyong ipagpalit ang araw na yan sa mga pansarili ninyong gawa. Huwag ninyong ipagpalit ang araw na yan sa panonood ng sine. Huwag ninyong ipagpalit ang araw na yan kung saan kayo pumupunta na personal. Kailangan ang araw na yan ay sagradong ialay natin sa Panginoon. Sapagkat yan ay araw para sa Kanya at araw upang sambahin siya. Hallelujah. Hallelujah. Ano ang utos ng Panginoon kung paano natin, mga kapatid, bantayan ang araw na ito? Sinabi niya sa Exodus chapter 20 verses 8 to 10, sinabi niya, remember the Sabbath day to keep it holy. In it thou shalt not do any work. Huwag kang magtrabaho sa araw ng Sabbath. Alalahanin mo ang Panginoon at gawin mong banal ang araw na yan. Marami nagsasabi sa akin, Pastor, ang Sabat po ay Sabado. Bakit linggo tayong nagsasamba? Mga kapatid, ibinigay sa mga Hudyo yung Sabbath day. Hallelujah. Ngunit, yan ay sinira ng mga Hudyo. Yan ay binastos ng mga Hudyo. Hindi nila nirespeto ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa Hebrews, mag-aaral tayo isang araw patungkol dyan. Sinabi ng Panginoon, nanumpa ako, sabi ng Panginoon, na hindi na kayo makakapasok sa araw ng kapahingahan na aking ipinangako. Ngunit sapagkat naririto pa tayo, sinabi ng Panginoon, sapagkat meron pang ibig pumasok sa kanyang kapahingahan, kaya ang Panginoon ay nagturo ng isang araw. Nagturo siya ng ibang araw, isa pang araw, ngunit ibang araw. Anong sabi ng banal na kasulatan? Anong araw na yon? Sabi niya, sa araw na ito, pagka narinig ninyong tinig ng Panginoon, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Hallelujah! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Kahit anong araw, maaari nating sambahin ang Panginoon. Amen? Ngunit merong mga araw na binigay niya para sa ating trabaho at meron namang mga araw na binigay niya na wala tayong trabaho at yon ang isang araw na dapat nating sambahin siya. Sinabi niya rito, mga kapatid, pinangakuan niya ang lahat ng mga sumusunod sa kanya sa araw na yon na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan. Ngunit sinabi rin niya, wherefore as the Holy Ghost saith today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Wherefore I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. I swear in my wrath, talagang siya ay nagsumpa sa pamamagitan ng kanyang galit, they shall not enter into my rest. Hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sins. For we are made partakers of Christ,
if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. While it is said, today, if you will hear His voice, harden not your heart as in the provocation. When your forefathers provoked me, sinabi niya rito, ano ang araw na itinuro ng Panginoon? Today, ngayong araw na ito. Anong araw ka mang nakikinig sa salita ng Diyos? Tinanggap mo siya sa araw na yon, pumasok ka sa kanyang kapahingahan. Maring ang araw na yon ay Lunes, Martes, Miyerkules, kahit anong araw na tinanggap mo, banal ang araw na yon para sa iyo na pumasok ka sa kapahingahan ng iyong kaluluwa. Sino ang kapahingahan ngayon ng ating kaluluwa? Hindi na ang araw, ha? Hindi na Sabado ang kapahingahan ngayon. Hindi na Linggo ang kapahingahan ngayon. Ang tunay ng kapahingahan si Jesus Christ. Anong sinabi niya? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Jesus Christ is our rest today. Nakikinig ka ba kay Jesus Christ sa kanyang mga salita? Lunes, tinanggap mo siya. Sa araw na yon, pumasok ka sa kanyang kapahingahan. Kaya sinabi niya, nagturo siya ng isang araw, ngayong araw na ito. Pagka nakikinig kayo sa kanyang boses o kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Pagkatapos, mga kapatid, nagkakaisa tayo sa araw na itinuro ng Panginoon. Anong araw na itinuro para sa atin? Itong araw ng pagsamba. Ialay natin sa Panginoon yan. Praise the Lord. At huwag tayong gumawa ng anumang gawain sa araw na yan. Huwag kayong magtrabaho sa araw ng linggo. Araw ng Sabado, anong gawin natin? Magpahinga. Sa araw ng linggo, anong gawin natin? Magsamba sa Kanya. Merong nagtanong sa akin, sinabi niya, Pastor, yung bang pagbibigay ng offering, yan ba'y kasama sa divine worship? Yan ba'y kasama sa makalangit na pagsamba sa Panginoon? Praise God. Kasama ba yan? Kasama ba sa pagsamba yung offering? Dumarating yung panahon na tayo kumukuha ng offering, tumatayo yung offering leader natin dito, tapos kumukuha tayo ng offering, yan ba ay inutos ng Panginoon? Kasama ba yan sa makalangit na pagsambang ginagawa natin? Anong sinabi ng Psalms 96 verse 8 at Psalms chapter 76 verse 11? Give unto the Lord the glory due unto His name. Ibigay natin ang kaluwalhatian na karapat-dapat sa Kanyang pangalan. Ano ang Kanyang pangalan? Ano ang Kanyang pangalan? Lakasan ninyo, mga kapatid. Sinabi niya, ibigay natin ang kaluwalhatiang karapat-dapat sa Kanyang pangalan. Lakasan natin. The name Jesus Christ, ano? Isahin natin, Jesus Christ, the name above every name. Malakas. Jesus Christ, the name above every name. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Binibigay natin sa Kanya ang pagpupuring karapat-dapat sa Kanya. Kaya ang pangalan ng Panginoon ang dapat itaas. Wala tayong ibang tinataas dito. Kahit ang pangalan ng iglesia, wag natin itaas. Dapat bang ilagay iglesia ni Kristo? Hindi. Wag natin itaas ang katawan sa ulo. Sino ang ulo ng katawan? Kung ang katawan ang tataas sa ulo, saan ang ulo? Nasa baba, paano magiging katawan yan? Biro ninyo, mga kapatid, nakakita na kayo ng katawan, nakatayo dito, pagkatapos ang ulo, hinahawakan niya dito. Kung di kayo papasok sa iglesia ni Kristo, hindi kayo maliligtas, hindi totoo yun. Kung di kayo papasok sa ulo, hindi kayo maliligtas. Ang iglesia, ang sabi ng banal na kasulatan, katawan yan. Ang ulo ng katawan, sino? The head of the body is Christ. The body which is the church. Katawan. Kung di ka daw pumasok sa iglesia sa katawan, hindi ka maliligtas. Kung nagpapapasok ka ng pagkain sa katawan, saan mo pinapasok? Sa tagiliran. May dextrose ka.
May sakit ka. Saan mo pinapasok? Sa bibig. Nasa saan ang bibig? Nasa ulo. Kaya sabi ni Kristo, I am the door. If any man enter into me, he shall be saved. Hallelujah. Hallelujah. Kaya dapat itaas si Jesus Christ. Automatically, ang mga taong nagtataas sa ulo, sila ang katawan. Wala nang problema kung tawagin pa tayong Jesus Christ o Iglesia o ano. Wala problema yon. Automatic tayo ang katawan sapagkat tayo ang nasa ibaba, siya ang nasa itaas. Hallelujah. Huwag ilagay ang katawan sa itaas, ang ulo sa ibaba. Pagka nilagay mo Iglesia ni Kristo, mas mataas ang katawan kaysa sa ulo. Ang ilagay mo ano? Jesus Christ. Ulo talaga ang nasa itaas, mga kapatid. Hallelujah! Pagka pumasok ka sa ulo, automatically magiging membro ka ng katawan. Tingnan ninyo, pagka pumasok ang pagkain dyan, automatically magiging member ang pagkain yan ng katawan mo, di ba? Papasok na yun, magiging vitamina na yun sa katawan mo, sa kamay mo. Praise the Lord. Kaya ibigay natin ang pagpupuri na kailangan sa kanyang pangalan. Okay. Patuloy tayo. Bring an offering and come into His courts. Pagkatapos natin pinuri ang kanyang pangalan sa pagpunta rito, glory to the name of Jesus Christ, the name above every name. Tinataas natin ang kanyang pangalan, matayog ang kanyang pangalan, yun lamang ang dapat makita, yun lamang dapat mataas. Anong sinabi ng Psalms 96:8? Bring an offering and come into His courts. Utos yan, mga kapatid. Sino nagdala ng offering? Taas ang kamay. Pagka hindi kayo nagdala ng offering, hindi kayo tunay na nagsasamba. Kailangan magdala kayo ng offering. Anong offering? Yon ay ang inyong sariling kalooban na matamis sa inyong puso, dalhin ninyo sa harap ng ating Panginoon. Pagka nagdala kayo ng offering sa Panginoon, anong dapat niyo dalhin? Yung offering na kalugod-lugod sa Kanya. Hallelujah. Offering na kalugod-lugod sa Kanya. Bukal sa ating puso, maliit man o malaki, dalhin natin na bukal sa ating mga puso at ang Panginoon ay malulugod. Ano naman ang sinabi ng Psalm 76:11? Vow and pay unto the Lord your God. Vow and pay unto the Lord your God. Ang lahat ay magsabing, vow and pay unto the Lord your God. Let all that be round about him bring presents unto him. Lahat ng mga nakapalibot sa kanya ay magdala ng mga hain, mga aginaldo sa kanya. Bring presents unto him. Praise God. That ought to be feared. Manata ka, tuparin mo sa Panginoon mong Diyos. Vow and pay unto the Lord your God. Kailan ka na sumumpa sa Panginoon o kaya gumawa ng panata? You made a vow unto the Lord. Did you remember that? Did you remember the day when you made a vow unto the Lord? You were sick and you were nigh to death. You were dying. You were so sick, you thought you were going to die. But what did you say? Lord, pagka gumaling ako dito sa aking sakit na ito, maglilingkod ako sa iyo. Lord, pagka pinagaling mo ako ngayong oras na ito, yung anak ko magpo-full time na yun. Lord, pagka gumaling ako, lahat ng utang kong tithes, babayaran ko na. Pagkatapos gumaling ka, paggaling mo, kinalimutan mo na yung panata mo sa Panginoon. Hallelujah. Hindi mo na, mga kapatid, na alala ang Panginoon ngayon. Sabi niya, vow and pay your vows unto the Lord. Kung anong panatang ginawa mo, nung panahon na yon, kailangan gawin mo sa harap ng Panginoon sapagkat naka-record sa harap niyo. Praise the Lord.
Lord, pagka pinagpala mo ako sa aking trabaho, yung financial ko, pinagpala mo. Hindi lang 10% ang bibigay ko sa iyo, pati yung aking first fruits ibibigay ko sa iyo. Pinagpala ka ng Panginoon. Hindi lang first fruits, mga kapatid, ang ninakaw mo, pati tithes pa. Hindi mo na ibinigay sa Kanya. Kinalimutan mo yun. Alalahanin ninyo ang inyong panata sa harap ng Diyos. Sinong gumawa ng vow dito pagkatapos nakalimutan niya? Marami, Alalahanin ninyo yan. Kaya pagkasusunod, mga kapatid, may pangangailangan ka sa Panginoon, hindi ka na niya pakikinggan. Isa sa bagay na inutos niya na pumunta tayo, na gumawa ng vow dito sa bahay ng Diyos. Dito sa bahay ng Diyos, pwede kayong gumawa ng vow dito. Pagka nanata kayo, gumawa kayo ng vow. The law of the vow. Pagka kayo, mga kapatid, lumapit sa Kanya pagkatapos gumawa ng vow, pagka tinupad ninyo yan, tutuparin din ng Diyos ang pagpapala para sa inyo. Hallelujah! Tapos, mga kapatid, anong sinabi niya? Magdala ng mga kaloob sa Kanya na marapat katakutan yaong lahat na nangasa buong palibot niya. Magdala ng mga kaloob sa Panginoon. So, yung mga kaloob na dinadala natin, yung tithes natin, 10% of our income, pagkatapos yung offering, yan ay biblical at yan ay scriptural na sinasabi, nakasama ng ating makalangit na pagsamba sa harap ng ating Panginoon. Pledges natin, mga kapatid, sacrificial offering, mga alay kay Kristo o mga sacrificial offering, itong lahat, dinadala natin sa Panginoon, ito ay kalugod-lugod sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Kaya dito, hindi natin inaaring personal. Ay yung pastor, hindi niya inaaring personal yung mga tithes and offering. Sa Panginoon yan. At lahat niyan ay sinasauli rin sa bahay ng Panginoon, sa Kanyang gawain. Hallelujah. Marami nagbibigay sa akin ng mga tao. May nagbibigay kuminsan, mga sobre, merong mga lamang pera sa loob. Kuminsan, napakaraming pera binibigay sa aking kamay nakasobre. Hindi ko man tinitingnan yon, mga kapatid. Binibigay ko yon sa ating church treasury. Sinasauli ko yung lahat sa ating treasury. Binibigay kaagad yon sa treasurer. Tapos, nililista kaagad yon ng mga treasurer, mga kapatid. At nilalagay muli sa kanyang gawain. Bakit? Sapagkat yan ay kaloob na hindi binigay para sa akin. Yan ay kaloob na para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kung tayo ay nasa langit na, pagkatapos ng rapture, meron pa bang pagsamba doon? Hallelujah! Meron pa bang pagsamba? Sa bagong langit at sa bagong lupa? Sinabi, mga kapatid, ng Isaiah chapter 66, verses 22 to 23. As the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, saith the Lord, so shall your seed and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. At sa bagong langit at sa bagong lupa, meron pa rin pagsambang gagawin natin katulad dito. Meron tayong kapatid, nakakita ng vision sa bagong Jerusalem. Nakapasok siya sa bagong Jerusalem. Pinakita ng Panginoon sa kanya ang bagong Jerusalem. Alam ninyo kung ano, mga kapatid, ang pambungad na nakita niya doon? Nakita niya ang napakaraming anak ng Diyos ganito nagtitipon. Pagkatapos si Jesus Christ ang naririto at siya ang nagbibit doon sa mga awit natin. Praise God. Siya ang nagtuturo ng awit at siya ang nagbibit sa mga awit. Dumating yung kapatid natin, iniwan muna ng Panginoon yung congregation na kaharap niya na umaawit, siyang nagbibit, mga kapatid, at dinala muna yung kapatid natin pagkatapos inilibot siya at pinakita sa kanya ang kagandahan ng bagong Jerusalem. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Even in heaven, we will be continually praising God. We will be continually worshiping Him in spirit and in truth. Kaya marapat na alalahanin natin ang mga kakaunting mga bagay na ito sa pagpunta natin sa panambahan at pagpunta natin sa pagsamba sa harap ng Diyos. Pagka-araw ng linggo,
maagang-maaga kayong pumunta sa sambahan. Go to church very early. Anong oras ang panambahan natin dito? Go early to church. 7:30. Kung kayo taga-Turil, anong oras kayong gumigising? 4:00 pa, kailangan gising na kayo. Pagkatapos, handa na kayo. Go early to church. Huwag kayong malilate sa church. Hindi lang kayo dapat early, kundi maging punctual kayo. Hindi lamang kayo punctual o hindi lang kayo dapat hindi malate sa simbahan, kundi mga kapatid, kailangan nakaupo na kayo sa mga lugar ninyo bago magpasimula ang service. Minsan napapansin natin, nagpasimula ng service, ang dami-dami pang nasa labas, ang dami-dami pang lumalakad, ang dami-dami pang ginagawa yung iba, mga kapatid, umiinom pa ng kape, kumakain pa ng pandesal sa daan. Okay, gawin na natin lahat yon. Bago magpasimulang service, kailangan nakaupo na tayong lahat sa loob ng sambahan at natapos na ang ating mga dalangin. Pagpunta natin dito, let us come in a reverent spirit. Pumunta tayo na may paggalang ang ating espiritu, may pagkatakot sa Panginoon. Huwag tayong pumunta rito tapos nag-usyoso lang at titingnan ko lang kung ano tsura ni Kibuloy, gwapo ba siya o kay matanda ba siya. Huwag kayong pumunta dito na ganun. Pumunta kayo na may paggalang ang tunay na sinasamba natin ang Panginoon. On the way, remember whither you go. Avoid lightness of manner and conversation on worldly topics. Kahit nakasakay na kayo ng jeep, mga kapatid, i-avoid ninyo. Alam niyo kung saan kayo pupunta. Pupunta ako ng sambahan. Hindi mo na ako magsasalita ng marami hanggang hindi pa ako makapagpuri sa Panginoon. I-avoid mo yung mga chismis-chismis dyan o pag-uusap na negosyo ninyo pinag-uusapan sa loob ng simbahan o kaya papunta doon. Nasa sa jeep kayo, naku, chismis, Mare, alam mo ba kung anong nangyari kay Robin Padilla? Praise God, praise God. Huwag nating pag-usapan ng mga worldly topics na yan. Huwag tayong magchismisan, mga kapatid. Napakarami ngayon mga bahay ng pagsamba. Ang pagpunta nila doon, pagchichismisan lang, paninira lamang. Sa ating tunay na pagsamba, pagpunta tayo dito, let us avoid those things. Let us avoid lightness of manner and conversation of worldly topics. Alisin natin yun. Pumunta tayo para magsamba. I-reserve natin ang mga salita natin, ang mga pagpupuri natin para sa ating buhay na Diyos. Before you enter, and as you enter the church, breathe a silent prayer of invocation for the influence of the Holy Spirit to come upon us. Kaya doon may sanctification tayo. Bago kayo pumasok, doon sa labas, nananalangin tayo, mga kapatid. Panginoon, punuin po ninyo ng presensya ang aming pagsamba sa oras na ito at sa araw na ito. Patawarin mo po kami kung anong nagawa namin kasalanan. Linisin mo kami na maging handa kami sa pagsalubong sa pagpupuri sa inyo. Hallelujah. As you take your place, there is still 30 minutes. Meron pa tayong 30 minutes. Pagpasok ninyo, 7 to 7:30, prayer time yun. As you enter, as you take your place and sit down there, you must bow your head reverently in prayer for yourself and for others who enter the sanctuary and for others still that are on the way. Pasok niyo dyan. Manalangin na kayo, mga kapatid, ng mataimtim sa harap ng ating Panginoon. Panalangin niyo sarili ninyo, panalangin ninyo yung mga nasa sa loob na, ipanalangin niyo nasa sa labas. Ipanalangin ninyo ang lahat ng pumapasok pa sa ating panambahan. Hallelujah. Everybody say amen. Pagkatapos, i-resolve ninyo na wala kayong i-entertain na mga pag-iisip, mga kapatid, na iba pa. Kailangan i-fix natin ang ating mga mata sa Espiritu sa isang object lamang. I-fix natin sa Panginoon lamang. Huwag kayong magsalita ng anumang bagay na makapag-divert, mga kapatid, ng inyong mga isipan sa banal na kalooban ng Diyos. Kung bakit kayo pumunta rito, merong purpose ang Panginoon upang magsama kayo. Huwag kayong magsalita kung yan ay makakapag-divert ng atensyon sa purpose ng inyong pagpunta rito. Praise God. Pumunta tayo dito upang magsamba sa ating Panginoon. Hallelujah!
As your pastor enters the pulpit, as I enter and come and preach the Word of God to you, kailangan mga kapatid, pinapanalangin din ninyo ako. Offer an earnest silent prayer on my behalf. Kailangan manalangin kayo. Panginoon, pagpalain mo po ang aming pastor habang siya mangangaral na ang mga salita ninyo dadaloy sa Kanya, manggagaling sa inyong Espiritu, makapagpapakain sa amin. Praise God! Upang kami ay magkaroon ng maraming spiritual na pagpapala sa Kanyang pangangaral. In all the service, take an active part. As hearer and as worshiper. Take an active part. Pagka umaawit, lahat umawit ka. Kahit hindi mo alam ang wording, kailangan umawit ka. Pagka lahat umawit, pumalakpak ka na rin. Kung hindi mo alam ang wording, pretend as though you know the wordings. You don't know the wordings. Halimbawa, inawit natin, Blessed assurance, Jesus is mine. Hindi mo alam yun. Pagkatapos, tingnan mo na lang yung katabi mo. Pagkatapos, you mimic what she is trying to say or he is trying to say. Parang, alam mo na rin. Para makasabay ka sa espiritu ng worship. Do not look around. Huwag kang titingin-tingin sa mga katabi mo na parang nagtataka ka, mga kapatid. Kailangan makisama ka. Be an active part of the service. As a hearer and as a worshiper. Pagka nag-worship tayo, lahat pumapalakpak, mga kapatid. Lahat umawit rin tayong lahat. Pagka lahat nananalangin, hindi ka marunong manalangin, hindi ako ganyan manalangin, tinataas pala yung kamay, taas mo rin yung kamay mo, dumikit ka rin mga kapatid, pagkatapos dumalangin ka, pagpapalain ka ng Panginoon, paglabas mo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. As a hearer, habang ikaw ay nakikinig, huwag mong pabayaan ang espiritu ng tulog pumasok sa iyo. Pagka nakikinig ka, iyon ang kalaban ng ating espiritu, yung espiritu ng tulog. At yan ay nagmumula sa masamang espiritu na pumapasok pagkatapos umuupo sa iyong balikat. Pinapaypayan ka. O sige anak, matulog ka na. Paglabas mo, wala kang nalalaman sa mga salita ng Diyos. Pagka inaantok ka, rebukin mo yan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, antok, lumabas ka. Makikinig pa ako ng mga salita ng Diyos. Praise God. At the close of the service, when the closing prayer is being said, everybody must be inside the church. Huwag kayong lalabas muna pagka hindi pa nangyari ang closing prayer. Pagka pumasok kayo mga kapatid, pagkatapos lumabas kayo, wala pang closing prayer, para hindi rin kayo nagsamba. Ang closing prayer, mahalaga. Isa sa pinakamahalaga, yung closing prayer na naroroon kayo. Sapagkat, pagka kayo mga kapatid ay naroroon sa closing prayer, buong-buo ang pagpapala ng Panginoon sa inyo. Pagka nagsamba kayo, kailangan kompleto. Kompletong pakikinig ninyo, pagkatapos kompleto hanggang sa paglabas ninyo, tumanggap pa rin kayo ng pagpapala at blessings sa pamamagitan ng closing prayer. Kaya huwag kayo lalabas hanggang wala pang closing prayer. Pagka lumabas kayo, hindi nyo tinanggap ang pagbabasbas ng Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon, para hindi rin kayo nagsamba, mga kapatid. Wala pa rin, hindi pa rin kompleto yung sacrifice ninyo. Hindi pa rin kompleto ang pagsamba ninyo sa harap ng Diyos. So, huwag ninyong gayahin yung ibang pagsamba na nakatayo pa yung ministro doon, wala pang closing prayer. Kung minsan, mga kapatid, kumukuha pa sila ng last offering. Naku, naglalabasan na yung mga members, nag-uwian na. Yan ang nangyari doon sa isang simbahan na kung saan ako pinadala ng Panginoon. Pagkatapos, bagong-bago pa ako doon. Pag closing prayer, mga kapatid, dumikit na ako, nanalangin. Praise God! Salamat, Panginoon, sa 15 naririto. Salamat, Panginoon, sa service. Pagbuka ng mata ko, wala nang tao dyan. Naglabasan na pala lahat. Kaya walang pagpapala. Hindi pinagpala sila ng Panginoon. Inalis sila at kumuha ng bago ang Panginoon. Walang pagpapala. Kailangan tanggapin natin ang full na pagpapala sa bawat service na gagawin natin. Hallelujah. Hinabi niya, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. My house
is going to be called a house of prayer. A house where we can worship. A house where we can pray. For the people of God needs this in the last days. Itong bahay na ito, mga kapatid, itinuro ng Panginoon. Sinabi niya, itatayo ito, ilalagay ang kanyang pangalan. Ano man dalangin ang gagawin dito, pakikinggan ng Panginoon. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras na ito, bago ako magtapos, dadalangin muna ako para sa ating mga kapatiran nasa harap ng kanilang television sets. Panginoon, habang sila po ay nakahawak sa kanilang television sets, merong mga anak ninyo rito nangangailangan ng mga bagay sa inyo, Panginoon. Meron pong nakahawak ngayon na napakasakit ng kanyang bewang. Masakit yung bewang mo, kapatid. At mayroon kang kidney problem. Ikaw naman ay isang kapatid ay merong dinaramdam sa kaliwang paa mo. Hindi ka makalakad. Hindi mo alam kung ano ang bagay na yan. Napakasakit. Hindi mo mailakad ang kaliwang paa mo. Meron namang isa dito na may karamdaman sa kanyang dibdib. Sumasakit yan. Hindi mo alam kung yan ay heart problem o kaya yan ay high blood pressure. Ngunit, kayo na nasa harap ng inyong television ngayon na sinabi ko, narinig ng Panginoon ang mga dalangin ninyo at habang kayo nakahawak, tanggapin ninyo ang milagro ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Milagro ng kagalingan pasasa iyo sa sandaling ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. At ikaw naman nakahawak, dinadalangin mo yung mga mahal mo sa buhay na sila'y maliligtas. Nasa malayong lugar sila. Yung dinadalangin mo ngayon kapatid mo, nasa Cebu. Yung dinadalangin mong kapatid mo ngayon ay nasa ibang bahagi ng Luzon. At ikaw ay dumadalangin ng matagal na sa kanila. Alam mo ba na sila ay nakikinig ngayon at nanonood sa programang ito at ang dalangin mo ay tinugon na ng Panginoon sapagat sila ay ililigtas sa pangalan ni Kristo Jesus. Tanggapin mo ang milagro ng kaligtasan para sa iyong pamamahay. Yung may mga problema, napakabigat ng problema ninyo. Meron kayong financial na pangangailangan sa Panginoon. Meron merong utang, nakahawak ka sa television mo. Meron kang utang na gusto mong bayaran. Umiiyak ka sapagkat ikaw ay nahihiya na. Matagal na ang utang mong yan. Sa oras na ito, bumilang ka ng 3 araw, tinugon ka na ng Panginoon, kapatid. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Tanggapin mo ang milagro sa kasagutan ng iyong financial na pangangailangan. Praise God in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. The salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me.
Salvation is here!